let us be quiet before the Lord as we let Him, the Holy Spirit, to minister to us this morning. I would like to read from the book of 1 Corinthians, chapter 15, verses 1 to 6. The word says, "Now I would remind you, brothers, of the gospel I preached to you, which you received, in which you stand, and by which you are being saved. If you hold fast to the word I preached to you, unless you believe in vain. For I delivered to you as of first importance what I also received, that Christ died for our sins in accordance with the Scriptures, that He was buried, and that He was raised on the third day in accordance with the Scriptures, and that He appeared to Cephas, then to the 12, then He appeared to more than 500 brothers in one time, most of whom are still alive, though some have fallen asleep." For our tithes and offerings, itong katahon na we bring a sacrifice. Dalaygo ng may kumaon ng mga mahal, salamat Ginoo sa iyong kamaayo ng ikanamo. Nagpasalamat kami Lord sa mga butang na itong tugot, nga katuyuan Ginoo, alang kami baro, muliko na mga pagsalig dalang kanimo. Sa Lord, nagpasalamat kami sa mga butang na iyong pinapaabot sa mga tagsa-tagsa na kinabuhi, labi na Ginoo sa pagtagbo sa mga panginahanglanon sa matag-adlaw, sa pagbalik sa among kusog, pagdungag sa adlaw sa among kinabuhi. Ginoo, nagapasalamat usab kami nga kami nakapadayon sa pagpangalagan pa dira kanimo. Sa Lord, nagahangyo kami karon kanimo. Inubanan sa pagpaubos sa tagsa-tagsa ng mga kasing-kasing ug una-una Ginoo. Nga ikaw magadawat aning tithes and offerings kadto naa diri sa tubangan ug kini magamit sa pagpalambo sa imong mga ministry, sa imong gingharian nganhi sa yuta, Lord. Ino nagaampo usab kami labi na sa mga tao nga naa diri karon nga naga-open up sa ilang tagsa-tagsa nga kasing-kasing aron Ginoo anda mo dawat sa ilahang blessings karong buntaga, Lord. We pray that you will give them the wisdom, the strength, the knowledge Ginoo nga mo open up usab sa paghatag pagbalik na kanimo kay tungod nasayod kami nga ikaw ang tinugdan sa tanan, ikaw ang tinugdan sa langit ug sa yuta ug tanan nga naa sa amo gikan kini kanimo. So Lord, ang ayan lamang kami mo hatag pagbalik dara kanimo. Ginoo, nagaampo usab kami labi na sa among nasod karon. Ikaw Ginoo magahatag og kaalam sa amo ang mga leaders
nga pinaagi sa imong gahom, pinaagi sa imong pulong Ginoo, makabaton usab sila kung unsa ang sakto o unsa ang tama nga mga desisyon nga ilang pagabuhaton Ginoo aron mahimo nga muhapsay ug mulambo sa among nasod Pilipinas. Lord, we also pray sa imong mga servants nga magadala sa imong mensahe karon Ginoo. Tagay sila og dungag ug igong nga kusog nga mahimo nila ang ilang tagsa-tagsa nga responsibilidad aron Ginoo mapadalit, mapadayag, mapaabot ang imong mensahe sa tanang tao Ginoo nga magapaminaw ug sila pinaagi sa imong gahom usab makabaton sa kausaban nga ilahang imong giandam alam kanila Ginoo ug mahimo nga sangkap sila sa pagpamuhat sa imong ministries i-trust sa ngadto kanila. Dalaygon ka sa walay katapusan, kining tanan ang ginaampo pinaagi lamang ni Kristo ang Ginoo. Amen. Hear our prayer, O Lord. Hear our prayer, O Lord. Incline thine ear to us, and grant us thy peace. Amen. Amen. So I know, andam na atong kasing-kasing karon sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Amen. Dugay ng panahon atong nanghatag sa atong senior pastor, walay lain ko si Reverend Larry Enoch, atong palakpakan sa Pastor Larry. Sa kausapan, maayong buntag, kanatong tanan. Hingiya imong katapad, kung na may katapad karon, say hello and good morning. We are happy today that today is Sunday, and we have all known that Sunday is for the Lord, no? And would like to thank you for coming and to have fellowship with us as we anticipate the message that God has prepared for us. Again, we would like to welcome everyone. I'm happy to see all of you today, and we have to work together as we study His Word this morning. Let's see in the Bible, if you have Bibles with you, and try to follow the message that will be shared. Kung na may mga oportunidad sa inyong mga panimalay, pwede ninyo ma-review kini tungod kay live streaming man kita, no? So kung dili yun ninyo kaayo na to nasabtan ang atong pagpaminaw karon, pwede ninyo i-review sa inyong panimalay kung nahimo ka mong followers sa Potter's Lighthouse Bible Church. So mao kana ang kanabayan atong naa sa YouTube nga live streaming, murag 1 month lang na siya i-delete. So make it a point nga you can use it and you can study again, no? Okay? Ang atong patukuranan sa atong mensahe karong buntag, makita ka na sa Romans chapter 8 verse 11. But actually, the whole chapter of Romans talks about the Holy Spirit.
But we will just concentrate on Romans chapter 8, verse 11. I'd like us to please rise in reverence to the reading of His Word. I'd like to read it from Cebuano, if you have Cebuano in your hand today. It says, "Ug kun ang Espiritu sa Dios nga nagbanhaw kang Jesus gikan sa kamatayon, napuyo diha kaninyo. Siya nga nagbanhaw kang Kristo Jesus, maghatag usab og kinabuhi sa inyong mortal nga mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga nagpuyo diha kaninyo." Ang Diyos magapanalangin sa iyang mga pulong, mag-aampo kita. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami nining kay gayunan nga imong gitugot alang kanamong tanan nga niadimi nga makapaminaw kami sa imong mga pulong gikan niini nga bersikulo nga among gibasa karon. Nagangyo kami nga imo kaming tabangan nga kaming tanan makasabot gayon aron kini mahimong makahatag og opportunity alang kanamo nga magauswag kami sa among relasyon o kahibalo sa among relasyon diha kanimo pinaagi sa balaang Espiritu Santo. Bless the words that will be shared today. For this our prayer with much praises and thanksgiving, for we ask it all in Jesus' name. Amen. Thank you. Please be seated. Ang atong theme karon nga buntag is about the resident power of resurrection. Kasagaran madungog nato ang theme, the power of resurrection. Pero karong buntag atong tanawon base sa atong text about the resident power of resurrection. The whole month of April, gisaulog nato ang gi-commemorate nato ang kamatayon ni Kristo niadtong first week sa April dito sa cross sa Kalbaryo. Kana hinumduman nato, it's already more than 2,000 years ago. O namatikdan ninyo nga kada celebration o commemoration nato as if ni anang adlaw pagyud siya namatay ug gilubong ug nabanhaw. Mao kana ang katingalahan kahibulungan may tungod sa banhaw sa atong Ginoong Hesus Kristo. Niining bulan sa April, naibalo ka mo nga doon na kita'y backtrack ni nga nag-isgot kita about the cross and the resurrection. The whole month ka na, no? So karong katapusan ng bulan, Domingo sa bulan sa April, so mag-end ng ining atong topic for 4 Sundays. Next Sunday, ang atong concentration sa tanan nga mga magwawali, it talks about the gifts of the Holy Spirit to the believers. Ang gasa sa balaang Espiritu Santo ngadto sa tanan nga mga mulo. That is for next month. So, paghisgot nato nining the resident power of the resurrection or sa uban nga mga pangunahuna, the power of resurrection. Nakita nato kining mahitungod sa
panghitabo nga si Kristo gilansang sa cross, namatay, o gilubong siya, unya nagingon sa atong ibasa kaniya nga text, nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Mao na ang gahom sa pagkabanhaw. Dunay mga dagko kayo nga mga leaders sa mga relihiyoso nga pundok sama pananglitan ni Prophet Muhammad. Kadungog man mo ang iyang mga pangalan. No? He was the founder of Islam. And he is being honored, revered by Muslims as the final messenger of God. Ang iyang kinabuhi tanaw nga pareha kang Moises, pareha kang Abraham, o pareha kang Ginoong Hesus. Ang kulang lang sa iyang pagkatao, dili siya anak sa Diyos. Pero gisunod siya sa mga tao tungod sa iyang maayo nga ehemplo sa iyang kinabuhi, being a good leader, a good example in every area of his life. Mao nga daghan kayo makita nimo nga atong mga kaigsunan nga mga Muslims nga they really honor and respect sa ilang ginatawag nga Prophet Muhammad. Pero ang kalainan lang kang Ginoong Hesus, si Ginoong Hesus usa ka propeta, namatay usab siya o gisunod siya sa mga tao. Ang kalainan lang tungod kay si Kristo namatay, gilubong, apan nabanhaw siya sa ikatulo ka adlaw. Pero si Prophet Muhammad, gisunod sa mga tao, girespeto sa mga tao, giilangan akong leader sa ilang grupo, nga reliyong grupo, namatay siya. Nagaingon din sa akong gi-research, born in Mecca in present-day Saudi Arabia. Ang Mecca na sa Saudi Arabia. He spent his life establishing the religion and unifying the Arabian Peninsula under a single religious and political entity. He died, but he did not resurrect. Namatay siya, bantugan siya nga tao, apan wala siya nabanhaw. Mao na ang kalahian. Mao nga ang atong gisgutan, the power of the resurrection. Pero karong buntag, atong tugangan ang pagsabot niini. Ang atong theme, as I said, the resident power of resurrection. Kung mag-isgot kita o resident, no? Kanang nagpuyo, mao ng pulong nga resident. Sa theological concept, the Holy Spirit is a resident. It refers to the theological concept of the indwelling of the Holy Spirit. Sa pagtuon sa Diyos, may tungod sa Diyos, o pagtuon may tungod sa Espiritu Santo, ang pangunahuna o ang pagsabot niini nga ang Espiritu Santo residensya siya, meaning to say, indwelling Holy Spirit in every heart of the followers of Christ. Meaning, God takes up a permanent, intimate, and active habitation within a believer. So, masabta nato din nga dili lamang nga si Ginoong Hesus na banhaw, kagagahom, pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Apan sa diha nga usa ka tao miila o mihinulsol sa iyang sala o iyang giimbitar si Kristo
by faith sa iyang kasing-kasing, ingon nga iyang iisip nga personal nga Ginoo ug manluluwas, ang Espiritu Santo niana nga panahon mauto ang nisugod ni puyo siya a resident in our hearts. So kanang bala ang Espiritu Santo mao kadto ang nagahatag kanato og gahom sa pagkinabuhi taliwala ni ining malisod nga panahon. Okay? So makita nato dinhi nga ang balang Espiritu Santo nagpuyo na diri kanano. Balikon nato sa ato nga text. Nagaingon sa atong text, ug kun ang Espiritu sa Dios, remember that, ug kun ang Espiritu sa Dios nagbanhaw kang Jesus gikan sa kamatayon, nagpuyo diha kaninyo, si San Pablo nagsulti, siya nga nagbanhaw kang Kristo, Jesus, maghatag usab og kinabuhi sa inyong mortal nga mga lawas, pinaagi sa iyang Espiritu nga nagpuyo diha kaninyo. So mga kaigsunan, kung ikaw usa ka tumuluo karon, ang ako nang explain ganiya, sa unsang pamaagi nga nahimo kang tumuluo or sumusunod ni Kristo. You can answer it personally, no? So sa general na information, knowledge from God's Word, ang usa ka tawo nga makasala sumod sa ginaingon Romans 3:23 sa ingon, ang tanan nakasala ug nawad-an sa himaya sa Dios. Tungod kay ang tao makasala, separated siya sa Ginoo. Wala siya connections Ginoo kay makasala man siya ug ang Dios balaan. Apan tungod kay ang lagitong amahan na higugma ni anang tao nga makasala, mao nga iyang ipadala ang iyang bugtong nga anak nga mao si Ginoong Hesus. Nagingon ang balang kasulatan na tao siya, nagkinabuhi siya din isyuta ingon nga tao, hangtod nga miabot ang kagayunan, nga gitugyan niya ang iyang kaugalingon dito sa cross sa Kalbaryo, aron pagbayad o ibayran niya ang atong sala. Mao nang ginatawag siya nga manunubos. O kung ang usa ka tawo makasala, nag-ila nga siya makasala o siya naginulsol sa iyang sala o iyang inbitahon by faith si Kristo sa iyang kinabuhi, ingon nga iyang personal nga Ginoo manluluwas, kana nga tao, pagdawat niya kang Kristo, he is baptized by the Holy Spirit into the body of Christ, aron mahimo na siyang kabahin sa lawas ni Kristo. So ang tanan nga tao nga midawat kang Kristo, ang Espiritu sa Dios nagpuyo na ni ana nga tao. O kanang Espiritu nga gisulti ni San Pablo nga nagpuyo diha kaninyo, siya usab makahatag kanato og kanang ginatawag nga kanang ma-revive kita sa pagpangalagad because He is there. Residence siya diri sa atong kasing-kasing aron mahimo kitang magmainiton. Kay kung wala dinhi ang Espiritu Santo, dili kita makapadayon sa pagpangalagad. Diba? Daghan man nagsulay pagpangalagad ni undan kay wala man siya relasyon sa Ginoo o kung way relasyon kang Ginoong Hesus, wala diya kaniya ang Espiritu Santo. Tanan nga tumulo nga naay Kristo sa kinabuhi, siya higamhan sa balaang Espiritu Santo. Kanang Espiritu Santo mo ito'y muhatag niya puso sa pag-overcome sa mga pagsulay. Kaya we cannot trust ourselves. We are weak. We are limited. Mao nga dali lang kita kapuyon, dali kita pagluya, di na kita ganahan, musimba, kay nga naman, tawahanon man ta.
Pero kung ang balang Espiritu Santo naa ka nato, mo to kanunay magpahinumdum. Uy, sayo na, buntag, bangon na, kayo simpa na. Pinaagi sa pulong sa Ginoo nga imong natunan, the Spirit of the Lord will convict you, will remind you. Apan kung wala yun si Kristo sa atong kinabuhi, nobody will remind us. Except sa imong ginikanan siguro. Pero kaya di magkakaduman sa imong ginikanan, di mo dudot ka na ngayon. Nak, bago na magsimpa, di ka maminaw, bisa ginikanan pa nimo na, pero kung naang balang Espiritu Santo, bisa di ka na pukaon, ang pulong sa Ginoo mo ay mo, pahinumdum nimo. Trabahoon ka to sa Espiritu Santo para ma-motivate ikaw sa pagpangalanan. Okay? Nasundan na ninyo? So, ang atong text, mao ka na ang iyang gusto nga ipaabot ka na ito karong buntag. Okay? So, ang main thought meaning atong nga text, the Holy Spirit who physically raised Jesus from the grave lives within the believer. Si Ginoong Jesus na banhaw, ang nagbanhaw kaniya, of course, Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Ang Father naa sa langit, si Ginoong Jesus naa sa lubnganan, ang Espiritu maoy nagbanhaw kaniya, gikan sa lubnganan, sumala pa sa versikulo, o nagingon nini, kung kana na Espiritu nga nagbanhaw kaniya, kang Kristo, naa na kanimo, naa na kanako. Ingon niya din siya usab ang magbanhaw o maghatag o kinabuhi sa atong kinabuhi nga mamatay ka man ni. No? Nagsulti San Pablo nga kining lawas mamatay, pero moabot ang panahon nga mubangon, mabanhaw kita sa lubnganan. Ang mubanhaw kanato kining balaang Espiritu Santo pinaagi kaniya nga nakuyog diya kaninyo, ingon si San Pablo. Okay, atong ipadayon. Ana may text. No? Muna atong text. No? English o Cebuano. At kung dili kayo ka sakop sa English, di kayo kasabot, tayo Cebuano. So, paningkamutan na ito, explain sa Cebuano para walay mo ulit na walay nasabtan. No? Kaya kung puro po English hindi man tanan siguro makatuhog yun. No? So, atong tanaw na muna. Pakibasa daw, naman. Ready, begin. At unang bahin sa ato na wali, ang presensya sa balaang Espiritu Santo. Asa ni siya? Asa man ang Espiritu Santo? When we say the presence of the Holy Spirit, where is He? He is in our hearts sa mga believers. Pero kung dili ka tumulo, wala siya niya sa imo, di ba? Ang tumulo lang ang naay Espiritu Santo. Kay dili man ang Biblia nagingon, ang Espiritu Santo dili man magpuyo unless we are related to Christ and we have invited Him as our personal Lord and Savior. Ang unang bahin sa text na makita ninyo is, and if the Spirit of Him who raised Jesus, kanang Spirit of Him, naghisgot ka na sa Trinity, no? God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kunya nagingon na, and if the Spirit of Him who raised Jesus from the dead is living
in you. So ang pulong sa Ginoo nagpahibalo ka nato nga karon ang Espiritu Santo wala diha sa gawas. Naa sa tagsa-tagsa ka tumuluo. Uyon mo niya na? The Spirit of the Lord is in you. Pero ang condition is if you have Christ. Kaya kung wala ka kang Kristo, wala ang Espiritu Santo. Maunang basahon ninyo na the whole chapter sa book of Romans chapter 8, no? Nakapasabot kini kung nagpuyo siya diri kanako, diha kaninyo. Mao kini ang nagpaila that we belong to God. No? Kung ang Espiritu Santo nagpuyo na diha kanimo diri kanako, this will be understood as we belong to Him. Possessing the Spirit is the definitive mark of belonging to Christ. Without the Spirit, one is considered in the flesh. So kung wala diya kaniya ang Espiritu Santo, ang naa kaniya unod nun lang. Ang unod nun nga tao, dili siya makasabot sa mga espirituhanong buta. Di ba na matikdan ninyo nga musugilon mo, evangelize mo sa mga tao na dili tumulo o biyaan mo. Dili mo takdon. Di ba? Nang sinabi ninyo na, iran mo. Kaya wala man diya kaniya ang Espiritu Santo. Una ka mag-evangelize, pag-ampo ka, Lord, iandam ang tao nga akong sukinlan karon sa may balita. So, ang balaang Espiritu Santo, kung sa area ka mo at umuandam na sa tao, tandugo niya itong tao. Pwede niya katong tao nga patay sa sala, tungod sa sala, pwede niya ito buhion aron siya makadungog sa mensahe o maminaw sa kanimo. O kuman sa iyang pagpiminaw, tandugon siya sa balaang Espiritu Santo o ilhon niya, o dawato niya sa Ginoong Hesus. Mao ka na ang preparasyon. Pero kung magwali ka nga walay inampo-ampo, walay muandam, biyaan gid ka sa mga tao. Pananglitan, doon na kay napulo nga na-approach niya ng adlaw. Unya usara ang naminaw. Kadto siya mautong giandam sa imo kay ang Espiritu Santo nag-work ahead na sa imo. Wala pa ganin mo isugilo ng may balita, itandog na siya sa balaang Espiritu Santo. Mao na ayaw mo kay ubos or ayaw mo ka dismaya kung ang tao sa binlani mong siya ayon o di maminaw. Kay diha kaniya wala man ang Espiritu Santo. Kung wala diha kaniya ang Espiritu Santo, dili yun siya ganahan. Di yun siya maminaw. Dili yun siya muhatag og panahon. Mao na kinahanglan prayer. No? Kinahanglan pag-ampo. So, sa diha nga ang Espiritu Santo naa na kanato, nakapasabot kini that we belong to the family or to God Himself. Sa verse 9 sa chapter 8 sa Romans, nakaingon na, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Sabto ninyo na sa Cebuano, si bisan kinsa nga wala diha kaniya ang Espiritu ni Kristo, nga mao balang Espiritu Santo, siya dili iya ni Kristo. Markay na sa inyong Bible, kung namoy Bible, basahon ninyo sa inyong balay, kay short magunang atong time direct, no? Dili siya ilalong or dili siya diha kang Kristo. Verse 14 sa chapter 8, nagaingon diha, for those who are led by the Spirit of God are the children of God. Siya nga ang balang Espiritu Santo nagagiya kaniya o naman niya, no? O balik. Diyan sa 1 Corinthians
3:16. Sa ingon diya, do you not know that you are God's temple? Yung later part na ingon. And that God's Spirit dwells in you. Ingon ni San Pablo sa taga-Corinto, kay taga-Corinto, dapat magulog mga kinaiya at tawanon. Diba? Dili sila gusto kang Paul, dili sila gusto kang Peter. But unod nun sila. Mao nga si San Pablo nagsulat kaniya sa verse 16 sa chapter 3, 1 Corinthians, sigo niya. Wala pa mo kay balo, atong nasimbahan. Wala pa mo kay balo, ingon ni San Pablo, that you are God's temple, nga kamo templo sa Dios. Sama nining building, no? Templo means ang atong kinabuhi, ang atong lawas, templo sa Dios. Unya nagaingon sa San Pablo, and ug ang balaang Espiritu Santo napuyo diha kaninyo. Mao nang kasagaran madungog na to. Panalitan mo matag simba. Mabilin ba ang Ginoo diri? Asa man siya? Remember, ang God the Father na kanimo pinaagi sa balaang Espiritu Santo. So bisan asa kita mo adto, musuroy man, naatay kauban. Pero dili lang natin makita. Mao na kung conscious kita nga ang Espiritu Santo uban ka nato, dili kita magbuhat o sala. Nganong nag-imog na mong sala? Tungod kay inyo una-una, ang Ginoo na bilit diri. Ang San Pablo nangingon, siya nagpuyo na diya kaninyo, residente na siya din na sa inyong kinabuhi, bisag asa mo adto uban siya. Mao nga dili gyud ta makatago sa tubangan sa Ginoo kay ngano man He is with us wherever we are. Para i-maintain ka ng atong spirituality, the consciousness of His presence. O na mga kaigsunan, Christianity is not just a moral code. Ako Christian man, pero imong pangutanon, kung sa may naitabo, sa diyan may kang Kristiyano, hindi ka na-answer, no? It is a supernatural residence. This verse emphasizes that the Spirit doesn't just visit. He dwells. Inaingon sa Griego, okeo. Okeo, no? Pag-pronounce sa Greek, kinanglan ma-pronounce nimo ang E-O, no? So, okeo, hindi okeo. Okeo, making permanent home in the believers. Mga kaigsunan, bisan asa kita mo adto, mo trabaho man kita kada adlaw. Kung sa may atong ginahimo niya ng adlaw, hinumdumi nga ang Espiritu Santo, residensya niya ang imong kinabuhi. Diya na siya nagpuyo. Ingon ni San Pablo, don't you know that you are the temple of God, that the Holy Spirit dwells in you? Amen? Atong palakpakan ang atong buhi na Diyos. So, di siya mabilin na rin. Uban siya. Kung sa man ang Espiritu Santo, balaan o dili balaan? Balaan. Di ba nagingon si Pedro, siya nga nagtawag ka nato, balaan, magpakabalaan ka mo ni Pedro, kay siya balaan man. So wala din tayo rason na makasala, kanang tinuyo nga pagpakasala. Makasala man siguro ta nga dili tinuyo sa atong nauna, pero ang Kristohanon supposed to be, di yun na makasala na tinuyuan. Kay kahibalo kita nga naa kitay kauban. Kahibalo kita nga ang Dios nga naa kanato balaan. So ang pagbuhat ug sala makahimo nato nga dili na kita kumplito sa atong pagkabalaan. Sa tubangan sa tao. Okay? Ikaduha.
Unsay gisulti diya? The proof of the Spirit. Ang basihan. Nagyapon sa verse 8. Unsa may giingon diya sa verse 8? Him who raised Christ from the dead. Siya, atong Espiritu Santo, mao'y mibanhaw kang Ginoong Hesus gikan sa mga patay. Tandaan ninyo sa First Corinthians 6:14. Kung sa ingon din na sa inyong Bible or sa inyong binabasa diyan, 6:14. Para din patulog. Sundon ninyo ang atong ginamention nga verse. Nagaingon diya sa verse 14. Ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo mubanhaw usab kanato pinaagi sa iyang kahog. Kita ninyo? Sa 1 Corinthians 6:14, kay ang gisulti sa Romans 8:11, next statement sa Romans 8:11, Him who raised Christ from the dead, siya nga maoy nagbanhaw kang Kristo gikan sa mga patay. Kanang pulong nga him is referring to the Holy Spirit, no? Diya sa chapter 8 verse 11. Doon ay gisulti si Paul, gidugangan niya kay siya mangyapon ang sulat sa 1 Corinthians. 1 Corinthians 6:14. Nagingon si Paul, ingon niya, ang Dios nga nagbanhaw sa Ginoo, referring to Christ, mubanhaw usab kanato pinaagi sa iyang kahog. Nagapahibalo kini mga kaigsunan nga duna tay paabuton nga paglaom. Unsa man nga paglaom? Pananglitan, moabot magyud kanato ang physical death. Karon la tumiaging semana ang usa sa akong worker nga naa sa Kalinan, namatay ang iyang anak tungod sa cancer, sa breast cancer. Wala niya na disclose, diya na disclose na grabe na. So wala sa kantos, namatay. So namatay siya physically, pero Christian siya. Katong ilubong sa menteryo, lawas ba ito? Pero ang espiritu, katong kinabuhi o soul, balik ito sa Ginoo. Nakapasabot, sumala sa Hebrews 9:12. Kung sa gingon sa Hebrews 9:12, as it is appointed unto man once to die, but after this, the judgment. So, isurrender itong spirito o kalag. Ang Diyos na ang mudjudge kung asa siya ibutang, langit o dito sa temporary judgment. Kung Christian siya, ang balang kasulatan na ngayon, magpuyo siya uban sa kang Kristo dito sa balay sa iyang amahan, sa John 14. Pero, katong patay na lawas na naa sa lubnganan, muabot ang panahon unya na doon na ginatawag na pagkabanhaw. O ang pagkabanhaw, ihulagway ni San Pablo din nga ang gihimo sa balang Espiritu Santo, pagbanhaw kang Kristo ni atong ikatulog adlaw man siya namatay. Katong Espiritu Santo, mausap to umuhatag nato og kinabuhi ni itong panahon na. Diba? Mura, ipakita ni San Pablo din ang paglaom nga dili lang kita mo end up sa kamatayon. Si Kristo, doon ay gisulti ko si Pedro sa 1 Peter 3:18. Nadia, no? 1 Peter 3:18. Kini nga bersikulo, tinaw nga nag-ingon nga si Jesus gibanhaw pinaagi sa Espiritu. Katong Espiritu, the Holy Spirit, the same
nga nagpuyo diri kanato human kita bidawat ug mituo kang Ginoong Hesus. Ato explain ang 3:18. Kay si Kristo usab miantos sa makausa tungod sa mga sala ang matarong alang sa mga dili matarong aron kita madala niya ngadto sa Dios nga gipatay sa unod apan gibuhi sa Espiritu. That is our hope. Si San Pablo naghisgot nini katong historical background, dili ba? Pagka kadlawon sa Domingo, pagbisita nila ni Mary, duha ka Mary, kay ang ilang purpose, i-anoint nila ang patayang lawas ni Kristo ato sa lubnganan. Pagbisita nila, naapa ba si Kristo sa lubnganan? Sa inyo nabasa, naapa siya o wala na? Nabanhaw na siya, di ba? Nabanhaw na siya sa tulog ka adlaw. Morning is ni San Pablo, no? Katong historical background, unsay nahitabo kang Kristo nga nabanhaw siya sa lubnganan, maoy hulagway usab nga mahitabo kanato unya kung moabot man pananglitan ang physical nga kamatayon, pagbalik ni Ginoong Hesus, pagtingog sa trumpeta, mabanhaw kita gikan sa lubnganan. Gihimo na gihimo ni Kristo ingon nga ehemplo. We aren't hoping in an proven theory. We are relying on a proven power. If the Spirit could conquer the grip of death on Jesus, He is more than capable of handling any dead area in our lives. So, dagan siya pagkahimuon. Dili lang mabanaw kita unya, apan doon na po'y ang pagkahimuon karon sa atong kinabuhi ng Espiritu Santo nga naa nato. Kung dunay mga dead area sa atong life, kanang wa nay gana. Kitsa pa may ganahan magsimba? Kinsay ganahan si kampo? Kinsay ganahan mag-praise and worship? Katong wa nay gana, kung inyong i-allow ang Espiritu Santo, i-revive mo kay ang Espiritu Santo naaraman sa inyo. Dili man pwede nga moadto ta dito sa mall kay dito ang Espiritu Santo. No? Diri lang daan because the Spirit of the Lord is here. Pwede nato siya i-allow nga i-revive kita niya. Nga ganahan ta mag-worship, ganahan ta mag-ampo, ganahan ta magbasa sa pulong sa Ginoo kay nga naman He is a resident here in my life. Ang importante lang, imo siyang i-acknowledge o tagaan nimo kay gayunan nga mag-empower sa imong taksa-taksa kinabuhi. Diba? Very, very understandable man ang pulong nga empowerment. I-allow nimo siya ba, no? Nga maghimo sa iyang trabaho. Ang trabaho gid sa Balang Espiritu Santo nga ni kanato mautong pagdasig, paghatag natong kusog na maka-overcome kita sa mga sala, maghatag ka nato kalipay, maghatag ka nato o kanang entusiasm sa pagpangalagad. That is the work of the Holy Spirit. If you don't allow Him, then dili gid kita mahimong magamadaugon at tumulo. Mao na ang mga kaigsunan. The third one is the promise. Unsa may saad? Ingon diya sa chapter 8 verse 11, the Holy Spirit will also give life to your mortal bodies. Ako naman lakitan ganiya. Kaning atong mortal bodies, unsa may meaning sa mortal? Mortal bodies. Ang immortal ay mamatay. Ang mortal bodies, mamatay siya. Right? So, nag-ingon din sa verse 8:11 sa Romans, the Holy Spirit will also give life to
your mortal or to my mortal bodies. Ito akong gisgutan nga niya. Hindi ba kung atong ilubong, isa ba atong ilubong? Lawas. Isa ba ingon sa daang kasulatan sa Genesis? Iba nagingon din na magpatulo ka, gingnan sa Ginoo si Adan, magpatulo ka sa imong singot aron mabuhi hangtod nga mubalik ikaw. Asa mubalik? Mubalik ikaw sa abo. Kaya ang tao gikan man sa abo. Pero tungod kay nakasala si Adan, libre manunta dito sa tanaman sa Eden ang tanan nilang kinahanglanon. Pagkasala nila, gipagawas sila sa tanaman sa Eden o giingnan sa Ginoo, maningkamot mo inyo. Magtrabaho mo, magpatulo mo sa inyong singot. As ko to, hangtod nga mubalik kamo sa abo. Meaning to say, hangtod nga kamo mamatay. So kung mubalik sa abo, nakapasabot, kita tanan diri naglingkod, naabit tayo kamatayon. Sabihin mo, amen. Ay, mura wala yung amen na mamatay. Every one of us here will die. Whether you are old or you are young, depende sa pag-take care mo sa iyong life. Kung abusado ka sa iyong kinabuhi, mamatay siguro ka at the age of 20, 30, 40. Pero kung doon na kayo kahadlok sa Ginoo, siguro mo abot og 70. Diba? Asa inyo gusto? 70? Or sayo ka? Kaya ang kamatayon ni abot tungod sa salaman. Pero nindot lang po ng Kristohanong mamatay, dili kayo ta magminatay. No? Kasabot mo minatay? Sa Thessalonica, panahon ni San Pablo, tungod kay na-influensya sila sa kanang walay paglaom sa pagkabanhaw. Nag-alagad na sila sa Ginoo, pero napaghihapon katong ilang pagtulunan na wala sila na ito pagkabanhaw. Na-influensya ba? So, kung doon ay mamatay ng ilang loved ones, magminatay kung sila kanang dili na maligo, dili man na manudlay, dili na mukaon, dili na matulog. Isa may nakasinati ana. Doon na ba yatay kultura na nagatudlo sa ato nga dili na maghimo nini. Ingon na San Pablo, kanang puro ninyo ingon nga dili na hinimuan sa mga Kristohanon. Mga pagano ang gahimo ni ana. Mga tao nga way pagsalig sa Ginoo, mao na kay mo di na manudlay, di na mukaon, dili na matulog, dili na magpahiyom, dili na mukatawa kay kasamaan sa ilang kasamaan daw sa matay, no? Nasaba pa ba nang namatay? Wala na. So gibatlong ni San Pablo, ingon niya, ayaw mo pagminatay sama sa mga tao nga walay paglaom. Kamu, mamatay man tuod mo physically, pero ang inyong mga kalag, katong nangamatay na, naana dito sa kuluyanan ng gianlam sa Diyos, kinahanglan mo maglipay. Dili kay maglipay na namatay. Maglipay, tungod kay naatay paglahom. Dili ba? Bisa may nalipay nga namatyan. Di kita malipay nga namatyan ka. Ang atong ikalipay, tungod kay naibalo kita na ang iyang kalag dito paingon. Pero kung naibalo kita na ang iyang kalag paingon sa impyerno, dapat lang din mo magbukol. Mao nga samtang buhi pa siya karon, sultihin na sa kaluwasan. Kay kung mamatay na ang tao, wa na gyud panahon na siya masultihan sa paagi sa kaluwasan sa Napa mo yung mga kaigsunan pa, wala pa na yung tumulo. Doon na mo yung oportunidad, share the gospel. Kaya ang gospel, dili man lang para kanato nga nakaila sa Diyos.
ang gospel matupanisan ni Ginoong Jesus, go ye into all the world. Panglakaw kamo sa tibuok kalibutan. Kanang kalibutan dili man ang yuta, kanang kalibutan nasod nag-isgot og mga tao. Pero di na nang tamo atos mga tao nga dili na to kaila. Ang atong atuon sultihan, ang atong loved ones, ang atong friends, ang atong silingan, kay maminaw man na. Nasultihan nato that we will not stay long here on earth. We need to have hope in Christ. Because without Christ, we will have no hope of life everlasting. So, ingon ni San Pablo din the promise of the Holy Spirit is future hope. I'd like us to see another verse. Taas na versikulo sa 1 Corinthians 15, 52 and 54. Akong basahon. Kung sa gisulti ni Paul sa taga-Corinto. Ulong ni Ginoo, ingon niya, sa usa ka pagpamilok. Pamilok ha? Sa usa ka pagpamilok sa mata, sa pagtingog sa katapusang trompeta, ang mga patay banhaon nga dili na madunot o kita pagabalhinon kay kini nga lawas nga madunot kinahanglan masuluban sa dili madunot o kini nga lawas nga mamatay masuluban sa dili na mamatay. Lalong nga Cebuano to, atong isimple. Ingon ni San Pablo, pagtingog sa trumpeta, pagbalik ni Kristo, pagtingog ng trumpeta, isa may makadungog. Akong ginasyon nga ang makanuog, kadto lang na ay Kristos kinabuhi. Kay ibase nimo sa Matthew, katong duha nga natulog, ang isa nalalim, ang isa nabilin. Sa ato pa, katong natulog na nalalim, nakadungog. Pero katong katapad niya, bana siguro niya o asawa, nga dili tumuluo, wa kadungog, nabilin. Sa pagmata niya, iyang ipangita ang iyang partner, asa naman. Pagkabot siya sa iyang silingan, nangita ko ng silingan niya, iyang mga membros pamilyar na nawala, hangtod nga nabubot ang tibuok. Mao na ginaingon, alang sa mga tumuluo, kalipay niya ng adlawa ang pagbalik ni Kristo. Apan alang sa dili tumuluo, kaulanan ang mahitabo. Kaya isip pangita. Naba mo yung paglaon, tumutingong trumpeta, kadugong tanong. Or magkuhan mo hearing aid. Dili madala sa hearing aid. Katong naay Kristo, I'm sure, 100%, isa bungol-bungol na kakaroon, makadugog ka sa trumpeta, kay nindot man ang pagsound sa archangel. Huwag nagingon diri sa pulong sa Ginoo, bisan katong nasa lubnganan, nakadungog. Ito na mamatay ba? Mabanhaw to sila gikan sa lubnganan. Katong mga Christian na namatay. O kita, panalitan buhit patanian ng adlawa, ingon sa San Pablo, sa usa ka pamilok, kining lawasa, ilisan og lawas na dili na madunot. Kanang ginatawag na spiritual body, incorruptible body. May ka, atik ba na? Muatik ba rin Ginoo? Imong tanaw ninyo, usalang kapamilok. We will be changed into incorruptible body. Unya ang Biblia na gayon, sila nga nabanhaw, tagaan po lawas, kay nadunod naman to sa minteryo, di ba? Tagaan sila lawas, unya kita gilisan ng atong lawas, unya pagasagaw kita tungan, mutakbo ang Kristo diha
sa kamingawan, diya sa kapakanuran. Sorry, kunit ka kauban. Pero tinuod ni mga kaigsunan. Ipamatud-an kini San Pablo sa isulat sa Tesalonika. Sige ngon sa Tesalonika. Kaya ang Ginoo gayon magkunsad gikan sa langit o ang mga nangamatay diha kang Kristo unang mabanhaw. Unya kita nga buhi pa pagasakniton. Lalo nga si Paano ni pagasakniton uban kanila sa mga panganod aron sa pagsugad sa Ginoo sa kahanginan. Wow! Di na tapos sa aeroplano. Are you not excited? Nga na kay ticket paingon dito. Dapat mag-uul ka kung wala pa kalitong ticket. Mahal ba yung ticket sa aeroplano karon? Kami naka-schedule mi mga to Thailand. Karon first week, no? May nag-worry ko kay, sige kong tanong balita, mo-increase daw ang pasahe. Kunya, si Sharon may nag-adi man ang mo-increase ng ato kay nakabook naman tadaan. Nakapalit naman ng ticket. So di ka mag-worry nga mabiyaan ka sa pagtingog sa trompeta. Kaya nga naman, ang atong ticket dugay na nabook tungod kang Kristo. Si Kristo ang atong ticket paingon dito sa diha. Atong siyang gituan o bidawa na atong personal na Ginoo o manluluwas. Hallelujah! Atong palakpakan ng atong buhay na Diyos. Without Christ, we don't have the Holy Spirit. We only have the Holy Spirit if Christ is in us. Kung daan ang Balang Espiritu Santo nga ni kanato, kahukada ang maghatag ng ginatawag na resident power. Di na kinahanglan kita i-encourage sa uban. Kaya nga naman ang Holy Spirit na nakakanimo, may mudasit kanimo sa matag-adlaw sa imong pagkinabuhi. Be sensitive to the presence of the Holy Spirit. The question is the Holy Spirit is in you? Ngunit pangutana. Ang Balang Espiritu Santo ba na anak kanimo? O wala pa? Ang Biblia na ngayon, kung imo nang giilaw, gidawat si Kristo ngayong personal na Ginoong manluluwas, ingon sa pulong sa Ginoo, ang Espiritu Santo na anak kanimo. Tagay siya kay gayunan nga mulihok. Tagay siya kay gayunan nga muhimo sa iyang responsibilidad para kanimo. Tagay siya kay gayunan nga muhatag nimo ang opportunity tungod kay nangita siya og oportunidad aron ikaw atong luo sumusunod ni Ginoong Hesus magamit sa buhaton sa Ginoo. Ang Espiritu Santo naman mo, tandog nimo nga ikaw kinahanglan magpagamit sa lawas ni Kristo. Kung sabay ginaingon, if we will allow Him to work and minister to us, we will be edified, mahimot kitang strong believers, matured Christian. Kung matured Christian na kita maka-influensya sa uban. Pero kung huyang ta, ang atong influensya sa uban, mahuyang po ang atong mga kauban. Mga kaigsunan, kinahanglan paggamit kita sa gahom sa Balang Espiritu Santo. Ang illustration, kung ang usa ka sakyanan, guwapo tanaw, brand new. Pero kung ang iyang baterya weak, mulihok ba ang sakyanan? Isa may naghahatag og power sa sakyanan. It's the battery.
That's why kung mag-travel ka, dala nato atong sakyanan, siguruhon nato ng atong baterya, why problema. Kaya kung nasa yung problema, di kita kauli. Kaya bisang guwapo pa na yung sakyanan, bago o mga gamit sa sulod, kung kanang gamay nga butang, nga mo'y muhatag o power aron mo andar ang makina, kung kana siyang gamay nga baterya, dili mo pang sulong maayo. Dili yun ni mo magamit ang imong sakyanan. Mao man sa bisag gwapo pa nga tao karon, daghantag abilidad, daghantag mahimo, apan kun ang balang Espiritu Santo nga naa kanato huyang. Bisag unsa kita ka talento, dili kita magamit sa simbahan kay nganuman we are not empowered by the Holy Spirit. Nahimo lang kita decoration, gwapo man ang decoration. Pero ang Ginoo wala nagluwas kanimo, wala nagluwas kanako, nga himuon lang ng decoration. Himuon kita niya nga iyang worker. Amen ba? Kung sa may imong trabaho simbahan karon, ayaw ninyo sunda tong gigon sa mga ubang pastor na dunay tulo ka P. Primero, ang Christian daw, atong sipan, pungko. Saan pungko? Sagot ko pungko. Lingkod. Ikaduhang P, paminaw. Ikatulong nga P, pauli. Kunya dunay nagdugag another P. Kung sa man itong katapusan nga P, pabatlong. Mas may kung nanay padlungon, di ba? Pero mas dito ito, wala kayo magpabadlong. Mauna ang katuyuan sa Ginoo nga giluwas ta para gamiton kita. Mauna ang atong topic sa sunod nga bulan, the gifts of the Holy Spirit. O tingali atong sa bulan gamay sa fruit, pero sige naman nato gihimo ng fruit. Kanang gift. Each one of us here, sumala sa Biblia, kita tanan na ay gasa. Ang problema lang, wala na itong gigamit. Pero kung gusto mo nga ma-discoveryan ninyo yung gasa, pwede ko makatabang ninyo. Para kitang tanan na niya simbahan, muliho, para ang lawas ni Kristo maglingkod. Dili lang pungko, paminaw, pauli. Kunya tumoy, pabatlong. Kada siya, doon ang realidad sagaran yun. No? Pero ato na musbon, pungko, maminaw, musabot, unsay itudlo, aron iampo, nga i-apply ang nasabtan, na pulong sa Ginoo aron magamit diha sa lawas ni Kristo. Amen? Atong palakpakan ang atong buhi na last. Parang dami ng tanako pero sa last provision of the Spirit. Acronym is summarized, because of His Spirit who lives in you. Kung sa trabaho sa Espiritu nga napuyo diri kanato, He gives comfort. Naghatag siya o saan ang comfort sa pagdasig, paglipay. Bisa may naikangulanan karon. Nagatag kangulanan kay tingali ang inyong goal sa na po'y ipalit bukas. Mahal kayo. Ingon ang Ginoo. Salig lang, no?
Huwag paningkamot. Ayaw po, sige ka, pag-una-una, upalit ang bugas niya, sige lang kaklingkod. Dapat paglihok para makapalit o bugas. O na ginatawag na mudasig ang Espiritu Santo. The life that we have, dili lang siya muhatag o kinabuhi after death. Apan muhatag siya o kinabuhi nga madasigon samtang buhi pa kita. Ayaw na layo ko man itong mamatay, no? Nga mabanhaw ka uman sa kamatay. Karoon ang imong una-unahon. Tagaan mo kay gayunan ang balaan ng Espiritu Santo na mulihok sa imong kinabuhi o sa akong kinabuhi nga mahimo akong usa ka maayong testimony, panag-ingnan, ehemplo. Kana dili mahimo sa akong unudnon kay weakman ko. Pero kung i-allow na ko ang balang Espiritu Santo, the Spirit of the Lord will help me na mahimo kong makahatag og pagdasig ngadto sa uban. Katong i-mention nako nga ganiya nga empowerment. Because the Spirit is currently active, He provides spiritual oxygen needed to kill sin. Ang Espiritu Santo pwede mo tabang nato aron buntugon nato ang sala. Kung sa may sala na imo pang igugma karon. Di mo nang mabuntog sa imong kaugalingong puso. Apan pinaagi sa dalang Espiritu Santo, ialaw nimo siya aron mabuntog ka ng mga kinaiya sa sala. Doon na may duha ka klase, kinaiya o binuhatan. Anang kinaiya kanang atong mga attitude sa atong kinabuhi. Sige babulbul, sige mugkot. Di ta malipay, kinaiya man na. Pero kanang mga binuhatan, kanang mga bisyo, kanang mga maghimo dili maayo ngadto sa usa ka silingan, kana mga kaigsunan, tagaig empowerment ang balang Espiritu Santo aron makagawas kita gikan ni ana nga kahimtang. Ikaduha, spiritual transformation. Sa may spiritual transformation, we have to use the teaching that is coming from the Bible about the difference between living in the flesh and living in the spirit. Most of the time, we are living in the flesh. That's why tanan sa atong decision para sa atong kaayuhan lang. Ingon din sa spiritual transformation, we also have to live in the Spirit. This indwelling power to handle the overwhelming stress with divine energy rather than human effort. Di kita kabuntog sa sala, pinaagi sa atong pawalingon lamang. Apan matabangan kita pinaagi sa gahom sa balaang Espiritu Santo. The last is overcoming weakness. Atong ginatunan nga ang yawa muduol kanimo dili sa imong strength. Asa siya muduol? Sa imong kaluyahon. Kung sa may imong kaluyahon, mauna diha mo anggi ang yawa. He knew. He knows. Kay balo siya kung sa imong weakness. Usa kini ka reminder that the same power that conquered the grave inavailable to help believers overcome sin and exhaustion. It is used to teach that believers don't have to rely on their own willpower. Mga kaigsunan, the resident power of resurrection. Ayaw na mo pangitab unsang vitamins aron madasig ko sa pagpangalaga. Naana kaninyo. Tagain na lang siya panahon.
Amen? Give him opportunity. Give him time. We should stop living like spiritual orphans. Kinahanglan daw kita mohunong sa pagkinabuhi daw wala kita'y ginikanan. Tanaw ko bi sa usa ka documentary nga palabas nga dunay dili dapit sa Pidnon, dunay ipatay papa, mama o anak. So katong nabilin nga ang duha ka anak, orphans na sila. Isa may mag-take care sa ila. Wala may mag-take care. Ang paglagway diri, ayaw mo, ingon pa rin San Pablo, dili na ta magkinabuhi daw ilo, wala kita'y ginikanan. Magkinabuhi kita na naatay kasandigan sa atong pagkinahanglan. Ug kanang kasandigan sa atong pagkinahanglan, walay lain kundi ang balaang Espiritu Santo. Yan ang puto ang atong mensahe. I hope na nasabtan ninyo ang atong pagtulunan. Nga ang kamatuoran is the Spirit of the Lord is already yours. He is already there in your life. Ang iyalang kinanglanon, tagailan siya oportunidad. Dili ba kanunay kita nag-apo? Be sensitive to the Holy Spirit. Usahay ang Malang Espiritu Santo ni ara, pero wala nato itagan. Daga nagingon, kung makasala ba o sa katao, mabiya ba ang Malang Espiritu Santo? Ang Biblia nagingon, dili, naara siya. Pero wala lang siya nimo, taga-ap kahong mabuliho, tungod sa sala. Pero kung imong i-confess ka ng imong sala, imong inulsulan ka ng imong sala, imong tagag-oportunidad ng Balang Espiritu Santo mo'y mag-take full control sa imong kinabuhi. He will really do it because that is His word. O kung mahitabo ka na mga igigsunan, you may wonder, tingali mahibulong kang anong madasigon man ikaw because you learn to trust Him. Because He is there in your heart. Undangin na nang una-una kay ikaw, orphans. Somebody cares. Somebody is there. You need only to recognize and acknowledge Him. Hallelujah. Kini ang mensahe na makatabang ka nato karon sa pagpauli nato sa atong pinuyanan. Ayaw kalimti kini mensahe nga ang Espiritu sa Dios na kanimo. Wala siya nagabiya kanimo. Kanang lang, wala nimo siya kitaga at oportunidad. Pero kung magpadayon ka pagdumili sa imo paghatag kay gayunan sa Balang Espiritu Santo, mahimo ang atong kasing-kasing kalos na ginatawag ikubalan. Kung makadungog kita sa pulong sa Ginoo, di na tamatando, di na tamat-conviction kay ano man ato pagkanunay bititan ang lihok sa Balang Espiritu Santo. Pero karong punta, doon ang kayo gusto i-surrender sa Ginoo. Tagay opportunities. As we sing, as we stand and listen to the music, I'd like you to, kung doon na mo hindi karong buntag, just come in front. I will pray for you. As we listen to the music this morning. Sige.
Gustos Ginoo nga inyong taga-panahon yun ang Malang Espiritu Santo nga naana sa inyong kinabuhi. Mag-serious lang kita diri, hindi lang na magkatawa-katawa. Kaya hindi man enjoyment. Kung na kayo pakinahanglan, surrender na. Ginoo. Kaya siya niya ang bulan. Sige, balik. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting. Yielded and see. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Thou art the potter. I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting. Yielded and still. Alam sa tangan na nagtuol ka mga nagtuol. Nagtuol ko ka namin mga struggles in life. Dagang mga panahon na tingali i-ignore na to ang presensya sa Espiritu Santo nga niya ka nato. Apan karong buntag, i-remind kita pinagi sa iyang mga pulong. Na kung gusto kita nga magpadaugon kanunay, ibabaw sa dagang mga sirkumstansya, naaradili ka nato ang gahong, the resident power of resurrection is the Holy Spirit within us. Ang sugyot pinagi sa pulong sa Ginoo. May mo lang siya tagaan kay gayunan na mo empower kanina. Tungod kay dili man siya magabuhat para sa dili maayo para kanana. Ang iyang pagabuhaton ang mahimo kitang maayo na mga tumulong magamit sa tanang bahin sa buhaton sa Ginoo. Kung doon naman mo may struggle sa inyong kinabuhi personal, allow the Spirit of the Lord to release you from all the struggles. Pero kinahanglan mo silang sundon aron mabalunan nimo ang kagawasan na naa kaniya na naasulod sa imong kinabuhi. Mag-ampok ko sa matapusan niya dinhi. I know the Lord knows every struggles in your life now. He has a good plan for you.
He wants you to be more sensitive to Him. Aron ikaw magamit niya para sa kaayuhan sa iyang lawas na mawang iglesia. Walang kita kay balukot ka sa siya kubalik. Apan kay balukot kita nga makasugakot kita ibabaw sa mga pagsulay. Tungod kay naay kahum sa balang Espiritu Santo nga naa ka natin. Salamat sa assurance na ikan sa pulong sa Ginoo. Amahan nga langit no, nagapasalamat kami sa imong mga pulong na nagahatag kadamo o kay gayunan na makailaw, makakita kami sa among mga pagkinahanglan. Nakita namo nga daghan mga rason ngano nga kami nagmaluya. Tungod kay napakyas kami sa pag-acknowledge na ikaw pinaagi sa balang Espiritu Santo ni adi ay sulod sa among kinabuhi nga naay gahom sa pagbuntog sa tanan nga mga struggles namo. Apan gikinahanglan namo siyang tagaang kay gayunan nga magalihok sa tibok namong kinabuhi aron kami mahimong magpadaugon kanunay diha sa pagpangalagad kanimo. Ay kung magsalig lamang kami sa among pagkatawhanon, mapakyas gyud kami. Maluyahon gyud kami. Apan salamat nga ang balang Espiritu Santo can work through our flesh. O i-revive niya kami pinaangi sa imong mga pulong mao ang kamanuran na makagawas kami sa tanang kapus na nagsulay sa pagbalda sa among pagkinabuhi o pagpangalagad kanimo. Lord, I pray for each one this morning that in the name of Jesus Christ of Nazareth, sumala sa imong mga pulong, kami pinaagi sa imong gahom, matangtangan kami sa mga kapus, makagawas kami ikan sa tanang matang sa dili maayo mabutan, aron mahimo kaming gawas nun sa pagpakalagad o ang imong ngalan matagaan o dumo o himaya. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We thank you for speaking to us this morning. We thank you for speaking to everyone. Ikaw yun ang among dalampanan sa panahon sa among mga kalusdanan. Nag-aangyo ako, Lord, kay imong itapion ang gamanan nimong kamo nanto sa matagusa na niya karon sa tubangan. Walay matago niya kanimo kung unsa ilang mga burden, ilang gidala dinhi sa atubangan parupunta. Ang among prayer, Lord, ngayon mo silang tagaan kagawasan. Tagaan sila o gahong pinaagi sa balang Espiritu Santo na mabuntok ang lihok sa kaaway sa paggamit sa among unod-unod na kinaiya o kinabuhi. I pronounce blessing, spiritual blessing this morning. Ang taksa-taksa ka namong ganiya din ang kalupuntak ngagikan ni ining adlaw patiun namo ang kadasig kay nitun sa among pagpangalaga. Dili nagadepende sa sitwasyon. Apan kanunay bisan unsa nga kahimtang mapadayag nga kami nagamauswagon diha sa pagpangalaga. Thank you, Lord, for these souls, for these believers and followers of yours who have given their lives this morning. I know you have a plan for each one of them. Use them, Lord, for your own glory and for your own honor. Salamat sa imo nang ihimo sa pulong nimo nga among gitun-an nga
nakatabang kanamo sao na mo pagdao ang daghan ng mga babag o mga pagsulay sa among pagpangalagan. Thank you, Lord, for answers to prayer. Salamat Ginoo sa imo nang gihimo ug sa imo pagpagabuhat ug dalaygod ka sa walay katapusan. O karon ang gugma sa langitnon nga maan na mao'y nagmugna sa langit ug sa yuta. Ug ang grasya ni Ginoong Hesus na mao'y mihatag sa iyong kinabuhi dito sa krus sa Kalbaryo. O ang pag-hidayat sa Balang Espiritu Santo nga among paglalipay. Magauban ka na mong gikan karon hangtod sa walay katapusan. Kaya pinigtanan na among iampo, diyan lamang sa pangalan sa imong bugtong na anak na mao si Ginoong Hesus. Amen. Salamat, Panginoon, mga panalangin